Sa video na ito ay meron tayong ilang mga materials na ginagamit sa ating pagdodrawing at ituturo ko iisa-isay natin kung para saan ba ang mga ito. Pero bago ang lahat, mag-subscribe and like, pindutin na ang notification bell para maging updated ka sa ating mga video, tips and tutorial. Kung bagong artist ka pa lang ay kailangan mo itong panuorin. Dahil dito ay matutunan mo ang lahat ng mga discussing natin tungkol dito sa mga materyales na ito. Alin ba dito ang ginagamit mo pero hindi mo alam kung para saan ito? Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang paggagamitan. Unahin natin itong mechanical pencil. Itong mechanical pencil ay simple lang itong mechanical pencil natin. Nabibili lang ito sa bookstore. Mura lang naman ito kapag binili mo. Ginagamit itong mechanical pencil sa sobrang nipis ng mga line. Sa mga ugat-ugat sa mata, o sa mga hair na sobrang nipis, pilik mata, ginagamit ito. Lalo na sa mga details na sobrang nipis, lalo na sa mga force, kulubot-kulubot na muka, o sa old man, ito ginagamit tong mechanical pencil. At sa mga maninipis na line, sa sobrang nipis nga nitong lead niya, ang size nga nito ay 0.5 mm at ang haba nito ay 75 mm. Kapag bibili ka nga pala nito ay meron na siyang 12 pieces lead. At ang ininix natin ay ito ay ang mapped eraser pencil. So ito ay meron siyang makapal na eraser dito, solid na eraser yan, medyo matigas siya, adjustable, pusher, yan. Ginagamit ito pang highlights at ginagamit din to pang bura. So mas kadalasan ay ginagamit ito sa mga pang highlights, sa mga makakapal na highlights sa hair. Iba't ibang klase kasi ang eraser highlights, meron yung maninipis, maliliit, at yung matataba. Yun kasi yung mga size sa buhok na ginagamit na kung minsan ay may manipis na pwedeng i-highlights na hibla. Yun. Itong next naman natin ay brush. Itong brush na ito ay ginagamit ito sa skin tone. Sa pag-apply sa skin tone. Alam nyo na kung ano ito, di ba? So, kadalasan to talaga na ginagamit sa skin tone. Dahil malambot siya. At itong isa naman ay ginagamit ito sa pang background natin sa drawing. At ginagamit din ito pang shading sa mga malalawak na skin at sa mga damit na walang gusot-gusot, yung smooth yung damit niya. Ito ginagamit. Pero kadalasan kasi ito yung ginagamit ko pang shading sa background para smooth siya at pantay na pantay yung pag-shade sa background. Lalo na kung dark na dark yung background. Okay yun. At ang isa naman na ito ay ang Berkeley Pen eraser. So halos magkaparehas lang sila dito. Ang pinagkaiba lang ay blue yung sa may loob nito, sa may gitna nito. Pero itong Berkeley eraser ay white na white talaga ito. At ito ay dipindot. Kapag pinindot mo ito ay hindi na babalik. Kailangan wag mo siyang pindutin kapag mayroon na siyang pambura dito sa dulo. Ginagamit din ito, parehas sila same na ginagamit ito sa pang highlights. Highlights sa eye, sa hair, yan. Ginagamit sa skin tone, yan parehas na parehas. Itong isusunod natin ay pang highlights. Pamilyar na ba kayo dito sa pang highlights na ito? Ang tawag dito ay highlights pin. Ayan, kung nakikita nyo ay highlights pin. Ang laman ng pin na ito sa loob ay liquid eraser. So katulad dito sa Joy liquid eraser natin, ay dito sa loob ng pin na ito ay liquid eraser din yan. So ginagamit ito pang highlights sa mata, yung makikintab na yan na nakikita nyo, para maging makintab at parang may tubig-tubig yung mata. Ito yung ginagamit. Katulad dito sa nose, yung makintab na yan, ito yung ginamit ko. Ayan kung nakikita nyo. Kapag yung skin ay makintab at parang basa, iyan ang ginagamit. Pati itong liquid eraser. Same lang naman sila doon sa may highlights pin. Actually, ginamit ko na to dito sa may eye na ito. Kung nakikita nyo na makintab yung eye na parang may basa-basa, nagluluha, ginamit ko na yan. Pati itong highlights pin na ito. Yan dalawang yan ay ginamit ko dyan. Kaya mapansin mo na parang makintab yung mata, parang may luha-luha yung mata. Ito yung ginamit ko. Kung hindi mo pa nasubukan gumamit ng ganito, pues ay gamitin mo na dahil maganda ito sa drawing mo. Isa ito sa magpapaganda sa drawing mo. At yung highlights pin ay ginagamit ko rin pala yan sa pang-perma dito sa may drawing ko. Ayan, kung nakikita nyo, may perma yung drawing ko. Yan yung ginamit ko dyan, yung highlights pin. At ang isusunod naman natin ay ang auto eraser. Ang eraser na ito ay tinatawag na eraser na labos.
at tinatawag din itong refill. Kasi binabala ito sa mga pencil eraser kagaya sa mga ganito. Yun nga lang mataba ito pero kailangan natin bumili ng bahay ng labos na eraser na yan. Katulad ng ganito dapat yung maliit lang. Hahanap tayo yung kakasya yung auto eraser natin. So meron itong tatlong laman dito. Bubuksan natin para makita natin at ma-discuss natin ng maayos. So ayan, binuksan ko na at titignan natin yung laman niya. Ayan. Manipis lang yung kanyang laman. Ito siya. Ito yung eraser natin. Para saan ba to? Bakit ganito kanipis? Ginagamit ito sa mga hibla ng buhok na sobrang nipis. Para maging highlights at para maging light yung hair na gaya sa reference mo na light yung hair ay gamitin mo yon para maging highlights yung buhok. At ito naman ang kneaded eraser gum. Ginagamit itong eraser gum kapag ilalight mo yung skin o yung face niya. Kung ilalight mo ay gamitin mo ito. Kapag na-dark mo yung skin at kailangan mo tong ilight, ito yung gamitin mo. Hindi mo na kailangan gumamit ng pambura. Kapag gagamitan mo kasi ng pambura yung dark skin na gusto mong ilight, madudumihan lang yung drawing mo, babakat yung pambura doon. Kaya mas mabuti na itong kneaded eraser ang gamitin mo. Kahit itap mo siya ng itap yan, mabubura siya ng walang bakat na pambura. Tatanggalin niya lang yung mga sobrang charcoal na nailagay mo. Ganito lang naman yung ginagamit. Itap-tap mo siya ng ganyan, patulisin mo lang yung dulo, tapos itap mo. So, ganun lang. Tapos na. So, makikita mo na yung light niya at mawawala na yung sobrang charcoal. Para luminis ulit yung kneaded eraser mo, kailangan mo tong i-massage para bumalik siya sa dating linis niya. At pag ginamit mo ulit ay kakapit pa. So, ang last natin ay itong charcoal compress. Medium size ay medium ang kanyang texture at ang isa ay soft. Bakit magkaiba silang pangalan pero parehas lang naman silang charcoal compress? Malalaman nyo sa susunod kung bakit magkaiba sila ng pangalan. Ginagamit ito pang shadow shading, yan sa mga dark shading, shadow shading, ginagamit ito. Paano nga ba ito gamitin? Kailangan mo itong ikuskus sa liha para maging powder. Pagkatapos, yung powder na makukuha mo doon ay pwede mo na siyang pang shading. So, hanggang dito na lang tong tutorial natin at sana ay may napulot kayo at sana mayroon kayong tips na nakuha dito sa discussing natin ng materials. Salamat!